So, sa ating pong Ebanghelyo ngayon, tunay nga po yung sabi ng ating kapatid na si Sister Tess. Marami po tayong matututunan aral doon sa mga karakter. Si Simon, yung mag-asawa sa Panginoong Jesucristo, at saka kay Ana. Amen? So, unang-una po, makikita po natin dito yung naniwala sila sa pangako ng Diyos. Amen? Yun ang unang-unang aral na matututunan po natin dito. Kung titignan po natin from Old Testament to New Testament, makikita na po natin yung gospel na to sa Isaiah po, sa Isaiah 7 or 9 data, no? 9. Isaiah 9, maglilihi yung babae, no? Ipapanganak ang tagapagligtas ng Israel. Siya itatawaging Emmanuel na sumasa atin ng Diyos, prinsipe ng kapayapaan. Amen? Would you imagine, pinangakuan po ng ating mangyawan Shaddai, si Simon, from Old Testament hanggang sa New Testament, ang haba ng yung linakbay, no? Pero nanindigan sa pangako ng Diyos si Simon. Amen? Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Amen? Bakit hindi siya nawalan ng pag-asa? Kasi sinunod niya ang gusto ng ating Amang Yahweh El Shaddai. Even ang ating mahal ng Inang Maria, ganun din po ang ginawa niya. Amen? Nanindigan siya sa pangako ng Diyos na siya'y maglilihi. Di ba? Anong sabi ni Maria? Ayon sa iyong kalooban, ito'y mangyayari sa akin. Your will be done. Amen? So, sa paninindigan po sa pangako ng Diyos, kapag tayo nanaan sa pangako ng Diyos, hindi po tayo mabibigo sa lahat ng naisin natin sa buhay. Amen? Kagaya po ni Simon, hindi po siya nabigo. Amen? Pangalawa, na matututunan po natin, sila po ay marunong sumunod sa utos ng Diyos. Kagaya po ng mag-asawa, ang sabi po sa mag-asawa, idalhin niyo doon si Jesus. Kahit saan, sinasabi ng ating Panginoon, dalhin niyo sa Ehipto si Jesus kasi papatayin ng lahat ng panganay. Naging sunod-sunuran po ang mag-asawang Mama Mary at Saint Joseph. Ano naman po nangyari? Pinagpala din po sila. No? Ngayon kasama po sa kaharian ng Diyos ang ating Mama Mary. Amen? So sa pagsunod po sa kalooban ng ating Panginoon, tayo po'y pagpapalain ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Amen? 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 Pangatlo pong aral na matututunan po natin dito mga kapatid at kaibigan kay Kristo, recognize ni Ana at ni Simeon ang ating Panginoong Jesucristo. Could you imagine? Hindi niya pa nakikita. Hindi niya pa nakikita yung ating Panginoong Jesucristo at ito'y batang-bata pa. Paano niya malalaman na ito yung pangako ng Diyos? Diba? Bakit? Kasi sa kanyang pagsunod, sa kanyang paninindigan, sinamahan siya ng banal na Espiritu. Amen? Kaya nga po, kapag sumasatin ang banal na Espiritu, tinutuwid ang buhay po natin. Lagi tayong tinutuwid ang daan natin tungo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So, kagaya rin po natin. Recognize natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakaupo po tayo dito at nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya manindigan po tayo sa pagtawag ng ating Panginoon. Ayahan po natin yung pangako ng Diyos ay mangyari sa ating buhay at magpatuloy tayong maglingkod sa ating Amang Yahweh at Shaddai. At tinitiyak po sa inyo, tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sister, short na reflection lang po. So, dito po sa ating Ebanghelyo, pinakita po na ang mahal na Birheng Maria at saka po ni Jose po, yung pagsunod po na sa kautusan po ni Moses, kahit na po alam na po nila na si Jesus ay anak po ng Diyos, na si Jesus ay isang Diyos,
sumunod pa rin po sila sa kautusan po sa batas po. Sumunod pa din po sila. So, dito po pinakita po nila yung kababaan ng loob at saka po yung obedience. So, sa akin, bumalik po sa akin yung, yung sa Santo Niño po, yung event po natin last month. Nung nag-announce po yung PCK na babaguhin po yung date ng Santo Niño Feast, my initial reaction po is, bakit babaguhin? Paano na hindi naman pwede yung 1 week lang na preparation? Kasi parang nature na po natin yun na bago po tayo sumunod, magrereklamo muna po tayo. Iisipin muna po natin yung mga negative na maaasikasuhin, paano yung practice ng sayaw, paano yung pagtuturo ng sayaw, hindi pwede yung 1 linggong preparation. Pero parang inano po ako ni Lord na sinabi niya na anak, walang mas maganda kung mananatili ka mapagpakumbaba at susunod ka at magpapasakop. And tunay nga po na salamat sa Diyos, parang naging eye-opener din po sa akin kasi nakita ko po yung sa mga kasama ko po, sa ating po mga kapatiran na hindi po sila natinag, hindi po sila nangamba. Parang yung positive attitude nandun pa din po na sabi, tiwala lang, kaya natin yan. Yung costume po sa ati-atihan na ginawa po natin, nasa 52 po or 54 po yung participants, pero nagawa po yung costume ng ilang araw lang po. Talagang nakakatuwa po kasi wala ka po narinig na reklamo sa paggawa, kahit puyat, kahit pagod sa paggawa ng costume, wala pong reklamo. At God is really good po, pinaubaya po natin sa Panginoon at tunay po na naging maganda po yung presentation po natin nung Santo Niño Feast. Ito po yung nagpapaalala po sa akin, pinaalala po sa akin ni Lord na anak, bilang lingkod ng Panginoon, lagi kang magpakumbaba, magpasakop at sumunod sa kung ano yung hinihingi po sa atin. Maraming salamat po. May mga pagkakataon na hindi natin inaasahan na babago, pero kapag dumepende tayo sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Amen. Narinig po natin mabuting balino tungkol po sa paghahandog po sa ating Panginoong Jesucristo. Alam pa naman natin ng ating Panginoon ay tunay na Mesiyas o yung pinangako ng Diyos, no? Na ating tagapagligtas. Subalit, ang bibigyan ko po ng din dito ay yung ginawa po niya kay Simeon, no? Si Simeon po ay isang tapat na tao, mananampalataya, kilala niya ang ating Panginoong Yahweh Shaddai. Amen? Amen. So nakita po natin, si Simeon ay matanda na at sinabihan siya ng Diyos, hindi niya mararanasang mamatay. So ibig sabihin, pwede palang dugtungan ng Panginoon ng ating buhay kung gusto niya, kung ibig niya, mangyayari, di po ba? Dahil sabi niya, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo makikita ang Mesiyas. Ay hindi niya alam ang kanyang kamatayan dahil hindi niya alam kung kailan darating ating Panginoong Jesucristo, di ba? Subalit, ganun po ang pangungusap ng ating Panginoon, ang isang matapat na tao ay pinapatnabuhayan ng banal na Espiritu. Sapagkat nalalaman niya kung ano yung mangyayari, kung ano ay kinikilos ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Sa magitan po ng kanyang pananampalataya. Ang tao may pananampalataya sa Diyos, kailanman hindi pababayaan ng Diyos. Amen. Sa kanya, ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ay magiging tanglaw at liwanag niya habang siya ay nabubuhay. Kaya ang tao na patuloy na sumasamba, dumadalo, nakikinig, sumusunod sa utos ng Diyos, ay ang mga taong pinagpala at pinamumuhayan ng banal na Espiritu. Naniniwala po kayo? Amen. Sapagkat sinabi niya, napakaliwanag doon sa kanyang kantikan, ano sinabi ng Panginoon sa kanya. Babasahin ko, para mas maliwanag, mga kapatid. Ito pa yung sinabi niya. At nagdalhin doon ang kanyang magulang, ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Ito po yung paghahandog. Siya kinalong ni Simeon, ito'y nagpuri sa Diyos na nagwika, kunin mo na ako, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ang aking mga mata, ang iyong pagliligtas. Amen? Nakita niya ang kaligtasan natin, mga kapatid. Sabi niya, nahanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil. Tayo po yun, sinasabihan ni Simeon, mga kapatid, ng kanyang kapanahunan. Amen?
na magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. So mga kapatid, kung patuloy po tayong mananatili sa ating Panginoon, tsak yun. Magiging kagaya po natin si Simeon. Yung banal na Espiritu, siyang sa atin at magtuturo sa atin para malaman natin ang buong katotohanan, ang buong kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Ngayon ang Panginoon. Ang gabi po sa ating lahat. Habang pinag-aaralan ko po ang gospel natin ngayong gabi, hindi ko po mapigilan ang pagluha. Hallelujah. Sapagkat doon po sa, kung hindi ako nagkakamali rin sa may gitna o malapit ng matapos, nakita ko po yun na yung sanggol, hinusgahan po siya. Iba po, may matanda doon na yun, hinusgahan siya na ikapapahamak o pagtatawid ikaliligtas sa yun po. So, nung pinagyurat ko po ang sarili ko nung bata pa na, siyempre ang ina, once na narinig na yun, mag-aalala na siya habang lumalaki ang bata kasi di ba, hinusgahan. Para lang yun sa fairy tale, di ba, na yung pinapanood na cartoons na hinuhusgahan, bata pa siya. So, hindi pa alam ang mangyayari. Pero, anong mararamdaman ng isang ina? Siyempre, mag-aalala na siya. Pag anong ganyan, kasi hinusgahan, di po ba yung sanggol. So, sa buhay, iano ko yung sarili ko na dinala ka sa Catholic school, ginanya ka, pero bakit nagkagala ng buhay mo ganyan? So, ganun pa man, inaano ko po na ang sinisis ko yung kapaligiran, ganoon. So, ang inaano ko po rin na, na sa sanggol, na inaano ko na kong sarili ko dahil siyempre, nung mga baby pa ako, siyempre, ang mga baby, mga cute pa, siyempre, nabigyan ko ng kaligayahan ng mga parents ko. So, nung lumalaki na ako, so naging matigas na ang ulo, so siyempre, hindi na sila maging masaya roon dahil tumitigas na ang ulo. So, ang sa akin po ron, pinapalahan ng katulad ng mga nakikinig sa akin ngayon na pinapalahan tayo ng Panginoon na tulad ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan tayo magpatuloy. Sapagkat kung ano man dumarating sa akin o sa buhay natin na mga circumstances sa mga ginawa natin, yun dahil pagpalo sa atin ng Panginoon. So, nagpapatuloy na kahit nga ang ating Panginoong Jesucristo, nagdusa siya, naghirap, tanggapin natin kung anong bigay sa atin ng Panginoon na kaloob niya, sapagkat yun ay tayong gumawa. So, gano'n nga po, magpatuloy, katulad ng ating Panginoong Kristo, na nung sanggol siya, hindi rin alam ang nangyari sa kanya, pero nung dumating, katulad ng mga nakakakilala na sa ating Panginoong Kristo, tulad natin na nakasumpong na sa kanya, alam na natin ang naging takbo ng kanyang buhay. So, kung ang Panginoong Jesus ay naghirap, tanggapin na natin ang paghirap sapagkat yun ay consequence ng mga ginawa natin sa ating past. So, ayun nga po, sapagkat ang paglapit sa Panginoon, naniniwala ako na tayo ay babaguhin niya araw-araw. Ang paglapit sa ating Amang Yahweh El Shaddai, araw-araw tayo ay kanyang babaguhin. Maganda rin sa ating lahat. So, sino pa po?